Sumisikat Sultan Kudarat Summer Anthem, ipinakita na. Busaw, namataan sa isang barangay sa bayan ng Liba. At 5,000 benepisyaryo sa bayan ng Isulan nakatanggap ng food packs. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Abril 16, taon 2024. Sumisikat Sultan Kudarat Summer Anthem, ipinakita na. Narito ang ula. Ipinakita na ng provincial government ng Sultan Kudarat ang kauna-unahang summer anthem ng lalawigan na may pamagat na Sumisikat Sultan Kudarat. Ang summer anthem ng lalawigan ay kinanta ng mga local artists na kung saan umabot na ito ng 48,000 views at patuloy pa ang pagtaas at isa ito sa mga trending online. Ayon kay Provincial Tourism Officer Kahat Dalaten na ang naturang kanta ay hindi lang basta na summer song, ang melodic tune nito at ang maging accompanying music ng video na ang layunin ay humikayat na bisitahin ang kagandahan ng lalawigan ng Sultan Kudarat. Dagdag pa ni Dalaten na ang kanta ay nagpapaalala ng simpleng kaligayahan at samantalahin ang oportunidad ng tag-init, na kung saan ang lalawigan ng Sultan Kudarat ay maraming mabibigay na magandang lugar sa mga turista. Tampok sa summer anthem na kanta si Miss Sultan Kudarat 2023 Abigail Love Umere Weneza at ang mga magagandang lugar sa lalawigan na pwedeng pasyalan, gaya ng Bansada Agri-Eco Adventure Park sa bayan ng Bagumbayan, Baras Bird Sanctuary sa lungsod ng Tacorong, Medol Island sa bayan ng Palimbang, La Palmera Mountain Ridge at Pangandilan Falls sa bayan ng Columbio, Katunggal Coastal Eco Park sa bayan Libak at marami pang iba. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Busaw, namataan sa isang barangay sa bayan ng Libak. Narito ang ula. Sariwa pa sa 13 taong gulang ang nakitang aswang o kilala sa tawag na Maguindanao na busaw. Naganap ang insidente sa Purok Cape 2 sa Barangay Salaman, bayan ng Libak nitong ika-12 ng Abril taong kasalukuyan. Gabi ng Biyernes kung saan nakita mismo ni Dato Shem Gampong na ninirahan din ang nasabing barangay kung paano tinawag siya ng matandang babae na pula ang mata. Ayon kay Gampong, nanaisin man niya natatakbo palayo ngunit halos hindi niya maigalaw ang buong katawan. Agad nagpasaklolo siya sa kanyang tiyuhin matapos nakita siyang takot na takot mula sa lugar kung saan pilit siyang tinawag na matandang babae. Agad sinakluluhan si Gampong sa tulong ng kapitbahay para sana mahuli, ngunit mailap raw ito sa tao. Matatanda ang bago pa nangyari ito, 2 beses na palang binalot ng takot ang komunidad ng Sitio Kitay dahil sa di umano'y gumagalang busaw. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ang kung sila lang ba ang ginagambala ng busaw. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, 5,000 benepisyaryo sa bayan ng Isulan nakatanggap ng food packs. Narito ang ula. Namahagi ng Family Food Packs o FFPs ang Disaster Response Management Division o
PRMD ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 12 sa mga naninirahan sa bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat noong ika-12 ng Abril taong kasalukuyan. Mayroong 5,000 benepisyaryo ng naturang ayuda na kinabibilangan ng mga magsasaka, laborers at iba pang manggagawa na apektado ang kabuhayan dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. Nagpaabot naman ng mensahe ng pasasalamat ang mga benepisyaryo sa DSWD dahil makakatulong umano kahit papaano ang ayudang natanggap sa krisis at pagbabago ng klima na kinakaharap ng bansa ngayon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.